Bilang paghahanda sa darating na Semana Santa, pakinggan po natin ang kwento ni Lazaro. May isang lalaki na ang pangalan ay si Lazarus. Siya at ang mga kapatid niyang sina Maria at Marta ay nakatira sa Betania. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paan ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan niya ng kanyang buhok. Nagkasakit si Lazarus kaya nagpasabi ang magkakapatid na babae kay Jesus na may sakit ang minamahal niyang kaibigan. Nang mabalitaan ito ni Jesus, sabi niya, ang sakit na ito ay hindi tungo sa kamatayan. Nagkasakit siya upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan din ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazarus. Pero naging mabalitaan niya may sakit si Lazarus, nananatili pa rin ng 2 araw sa kinaroroonan niya. Pagkalipas ng 2 araw, sinabi niya sa mga tagasunod niya, bumalik na tayo sa Judea. Sumagot sila, Guro, kamakailan lang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo. Bakit pa kayo babalik doon? Sumagot si Jesus, hindi ba't may 12 oras kayo sa maghapon? Kaya ang naglalakad sa araw ay hindi natitisod dahil maliwanag pa. Ngunit ang naglalakad sa gabi ay natitisod dahil wala na sa kanya ang liwanag. Pagkatapos sinabi pa ni Jesus, ang kaibigan nating si Lazarus ay natutulog. Pupunta ako roon upang gisingin siya. Sinabi ng mga tagasunod niya, Panginoon, kung natutulog siya, gagaling pa siya. Ang akala nila ay natutulog lang si Lazarus pero ang ibig sabihin na ni Jesus ay patay na ito. Kaya tinapat sila ni Jesus. Patay na si Lazarus. Ngunit nagpapasalamat ako na wala ako roon dahil ang gagawin kong himala sa kanya ay para sa kabutihan ninyo upang lalo pa kayong sumampalataya sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Si Tomas na tinawag na kambal ay nagsabi sa mga kapwa niya tagasunod, sumama tayo sa kanya kahit mamatay tayong kasama niya. Nang dumating si Jesus sa Betania, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazarus. May 3 kilometro lang ang layo ni Betania sa Jerusalem. Kaya maraming Hudyo galing sa Jerusalem ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang marinig ni Marta na dumating siya na si Jesus, sinubong niya ito pero si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung nandito kayo ay hindi sana namatay ang kapatid ko. Ngunit kahit ngayon, alam kong ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hilingin niyo sa Kanya. Sinabi ni Jesus sa kanya, muling mabubuhay ang kapatid mo. Sumagot si Marta, alam ko pong mabubuhay siyang muli sa huling araw kapag bubuhayin na ang mga namatay. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang sinumang nabubuhay ay sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Sumagot si Maria, Opo, Panginoon. Sumasampalataya ako na kayo ay Kristo, ang anak ng Diyos, na hinihintay naming darating dito sa mundo. Pagkasabi niya nito, bumalik si Marta sa bahay nila. Tinawag niya ang kapatid niya si Maria at binulungan, narito na ang guro, at pinatatawag kanya. Nang marinig ito ni Maria, dali-dali siyang tumayo at pinuntahan si Jesus. Ngunit hindi pa nakakarating si Jesus sa Betania, naroon pa lang siya sa lugar kung saan sinalubong siya ni Marta. Nang makita ng mga nakikiramay na Hudyo na tumayo si Maria at dali-daling lumabas, sinundan niya siya sa pagkaakalang pupunta siya sa libingan upang doon manangis. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, lumuhod siya sa harap nito at sinabi, Panginoon, kung narito lang ang kayo, ay hindi sana namatay ang kapatid ko. Nabagbag ang puso ni Jesus at naawa siya nang makita niyang umiyak si Maria, pati na ang mga kasama nitong mga Hudyo. Tinanong niya sila, saan niyo siya inilibing? Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tingnan niyo. Umiyak si Jesus. Kaya sinabi ng mga Hudyo, tingnan ninyo kung gaano niya kamahal si Lazarus.
Pero sinabi naman ng iba, hindi ba't pinagaling niya ang lalaking bulag? Bakit hindi niya naligtas sa kamatayan si Lazarus? Muling nabagbag ang puso ni Jesus. Kaya pumunta siya sa pinaglibingan kay Lazarus. Isa itong kuweba na tinakpan ng isang malaking bato. Pagdating nila roon, sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Sumagot si Maria na kapatid ng namatay, Panginoon, tiyak na nangangamoy na ngayon ang bangkay. 4 na araw na siyang nakalibing. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ba't sinabi ko sa inyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos? Kaya inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinidinig at sinasabi ko ito para sa kapakanan ng mga nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi niya nito, sumigaw siya, Lazarus, lumabas ka. At lumabas nga ang namatay na si Lazarus na nababalot pa ng tela ang mga kamay at paa. At mga takip na tela ang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at palakarin. Mga kaibigan, si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay na walang hanggan. Sabi nga sa John 14 verse 6 na nagbibigay ng pag-asa sa mga mananampalataya kahit sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Siya ay nangako ng muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan para sa mga naniniwala sa Kanya. Si Jesus bilang Diyos na makapangyarihan, winasak niya ang kamatayan at tinawag tayo sa ating pangalan ng maihabag tulad na ginawa niya kay Lazaro na pinakinggan natin sa kwento. Mahal na mahal niya tayo sa personal na level at ginagawa niya ang lahat para sa kalwalatian ng Diyos na maaari nating salihan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Romans chapter 14 verse 23. Ang kanyang karunungan ay higit sa tao at siya ay dumating para sa lahat, hindi lamang sa mga Hudyo, na nagtuturo sa ating bilang ating rabbi upang palakasin ang ating panampalataya sa pamamagitan ng kanyang salita. Yung po narinig ninyo ay galing po sa 11 ng Juan, inangkop para sa giliw ng mga takapakinig ng Cool FM sa bahaging Loving in Yours, Uncle Pipito para sa programang Totoy na Lamaw na ume-air tuwing Lunes hanggang Huwebes alas 11 ng gabi. At mga kaibigan, paalala ko lang po dahil pansamantalang lang po mapapakinggan ngayong gabi at ewan ko, magbabalik po ang nasabing show, ang Totoy na Lamaw sa April 21 dahil pansamantalang magpapahinga po ang iyong lingkod at syempre bilang paghahanda na rin sa darating na Semana Santa. Kapalit niyan sa aking time slot na pag-usapan ko po yun with the Dear Cool FM team na at syempre para mapabigyan ko ang lahat ng mga cool jocks na makapagpahinga sa alas 11, pansamantalang mapapakinggan niyo po ang Family Theater Radio Drama. March 31 po yan hanggang April 18. Sa March 31 to April 16, bale 11 PM to 12 midnight po yan. At syempre dahil magkakaroon po ang special schedule ang Cool FM para sa radyo, ang Family Theater ay mapapakinggan po sa April 17 and April 18. Monday, Thursday, April 17, 12 noon to 12:30 PM at sa Good Friday, April 18, 10:30 AM to 11:30 AM. Muli po mga kaibigan, mapapakinggan niyo po ang Family Theater sa March 31 to April 16, Monday to Thursday, 11 PM to 12 midnight. At sa Monday, Thursday, April 17, 12 noon to 12:30 PM at Good Friday, April 18, 10:30 AM to 11:30 AM. Sabi nga ni Father Patrick Payton na isa sa mga producer ng nasabing programa na radio drama, the family that prays together stays together. Ang pamilyang Pilipino, ang pamilyang Kalamaw na nanalangin para sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan ng
ng buhay na walang hanggan ng Panginoong Jesucristo stays together. Ayun mga kaibigan, this is Stephen and Juan del Sol. Maraming salamat at magandang gabi at naway pagpalain ng Panginoon ang bansang Pilipinas. See you next month.